Alam ko hindi madali sa'yo ang pagtakbo bilang independent, ano? And ako nalulungkot ako kasi minsan talagang akala natin kaalyado natin pero may sumisira sa'yo ngayon pa lang. Dahil siguro nakikita nila na malakas din talaga ang dating mo sa taong bayan. So, ano yung masasabi mo sa pagbibintang nila na ikaw daw ay parang spy ba or pakawala ni Bongbong Marcos? Parang may ganon. Na issue na nababasa ko. Anong masasabi mo sa mga taong yun? Kagaya ng sinabi ko, I will not even spend an ounce of my energy to refute them because it's a waste of time. Itong mga taong walang gawin kundi manira, hayaan nyo lang sila. Kahit araw-araw manira yan, hindi naman tatagos yan. Hayaan natin, I do not owe them any ounce of explanation. If they think na ganun, di wag niyo ako iboto. Wala namang problema doon sa mga naninira. Wala naman, hindi naman pilitan to. Ang pagkakaalam ko, bago ako umalis sa Pilipinas ng isang araw, tayo isang demokratikong bansa. Walang pilitan. At kung ako na may sisiraan ninyo, kasi nga ako, kagaya ng hakbang ng maisog, I always call for the government and for everybody to help uphold, defend, and protect the Constitution. Now, even if I do not agree with what you say, I will defend your right to say it, however wrong your statement may be. Pagtatanggol ko yung karapatan mong sabihin yan. Hindi ako kagaya nung administrasyon ni Bongbong Marcos na ayaw na binabatikos, ayaw na ayaw sinasabi yung kanilang kamalian at pilit binubusalan. Ang traditional media na nakakalungkot ay napapabilang pa naman doon sa sinasabing fourth estate. Ano po ba ang plataforma ng Maisog sakaling tayo ay pala rin na maging parte ng gobyerno? Bilang tunay at maisog na oposisyon, aking dadalhin yung ating war on corruption. Sa gobyerno, aking ipapanukala ang pagbabalik at maibalik ang death penalty sa kasong plunder. Pero bago ho natin ma-excite sa pagbabalik ng death penalty, unahin po natin, kinakailangan nating amyendahan yung plunder law. Kailangan mapababa natin yung threshold niyan. From 50 million, bababa po natin ng 5 million pesos or maybe even lower yung threshold ng plunder. Dahil sabi ko nga, walang reason there's no rhyme, no reason. Talagang hindi mo pwedeng mapaliwanag bakit kinakailangan tayong nakatanga lang habang ninanakawan tayo, hindi natin makasuhan ng plunder sapagkat hindi pa umaabot ng 50 million pesos. Malaking kalokohan. Bakit yung mga nakapwesto, yung mga mambabatas, yung taong gobyerno na nagnanakaw ng kalaki-laki, ang tawag honorable or your honor? Bakit yung gutom lang yung pamilya, yung mga anak niyang sanggol, kinakailangan lang niyang pakainin, nagnakaw ng isang latang 5-5 sardinas, makukulong, diretso kalaboso. Ang tawag agad sa kanya, kriminal o kaya suspect. Bakit ganun? Hindi ba't mas malala, mas masahol at mas hinos yung nakawan mo? Hindi lang pera ang mamamayang Pilipino, hindi lang isa, kundi yung buong populasyon, 115 million Filipinos sinanakawan mo. At ang pinakamasaklap, ang ninanakaw ninyo ay yung mabigyan ng magandang kinabukasan ang kabataang Pilipino. Pruweba, binawasan nyo nga ng 12 billion pesos yung budget ng DepEd. Ito ay sa kabila na tayo'y kulelat na sa math, sa reading, sa science, sa spelling. Saan nyo linagay yung pera ng 12 billion ng DepEd? Dinagdag nyo dyan sa Senado at sa House of Representatives, 50 billion. Paghahati-hatian po nila yung 50 billion para dyan sa ayuda. Yung ayudang yan, corruption lang ho yan. That's a legitimate, legal way or legalized vote buying. Ngayon, I believe may mga isinusulong na naman na bagong impeachment laban kay Inday Sara. And sa January 13, Monday sa Pilipinas, ay magkakaroon nga ng peaceful rally dito sa Quirino Grandstand ang ating mga kapatid na INC. So mayroon akong naulinigan, I hope hindi totoo, na pilit ginagapang ng Marcos administration, particularly si Liza, kung saan ay gusto niyang parang i-bribe ang INC para maging part ng program si Bongbong Marcos. Hindi pa naman kumpirmado to, just in case na mangyari ito, ano ang sa tingin mo magiging impact nito sa taong bayan at sa iyo? Ako, unang-una, kinikilala ng hakbang ng maisog, ginagalang ang gagawing pagkilos ng ating mga kasama sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat karapatan ng bawat Pilipino, ayan ay nakaguhit, nakasaad, at may garantiya sa ating saligang batas. Yan nga po yung Article 3, Section 4 ng ating saligang batas na hindi pwedeng pigilan yung malayang pagtitipon at payapang ipahayag ang ating hindi pagsang-ayon sa maraming mali ng Marcos administration. Yung doon sa pangalawang mong tanong, ako'y nananalig na hindi kayang tapatan ng kahit anong halaga ng salapi ang pamunuan at ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. So maganda na rin na magtangka sila ng ganun, na makita nila kung ano yung magiging kumbaga consequences ng pagtatangkang yan kung sakasakali man na yan ay totoo.
But ako'y nananalig, hindi uubra sa mga iglesia ni Cristo yan. Ito'y panawagan nila at while they are calling for peace, ako'y naniniwala na dapat yung kapayapaan tuloy-tuloy yan, kagaya ng hakbang na maisog, yung ating core advocacy na transparency, accountability, peace and security na by the way ay mag-iisang taon na po simula nung inilunsad ni Pangulong Duterte yung hakbang na maisog on January 28. So I am not sure kung merong isang gathering muli ang hakbang ng maisog just to celebrate and commemorate yung ating one-year advocacy calling for transparency, accountability, peace and security. But ulitin ko, ang hakbang ng maisog ay kaisa ng Iglesia ni Cristo at ng mga iba pang nananawagan ng kapayapaan. Ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng gera. Pero kinakailangan managot at may pananagutan at may transparency ang mga namumuno sa pamahalaan. Hindi pwedeng panay kapayapaan lang pero patuloy tayong ninanakawan ng mga korap sa gobyerno. Yeah, just in case po, swertehin ng taong bayan, magkaroon ng transition. Let's say, January, ngayong buwan or the next month. Paano natin, when I say transition, mawala na itong bangag administration, paano ba natin mapapanagot itong mga plunderer, itong mga smuggler, itong mga nag-commit ng high crimes? Paano natin sila panagutin agad-agad? Yung mabilisan ba kung magkaroon tayo ng bagong leadership? Kung sakasakali, sapagkat gano'n naman talaga pagka kung sa Canada nag-file nga ng resignation yung Prime Minister, so walang immune diyan sa regime change. Kung ano man ang pamamaraan, walang immune diyan. Kung sakasakali, kinakailangan may yung malakas ang political will. Kung sino man ang hahalili, in this case, yung constitutional successor. At wala akong nakikitang kahinaan pagdating sa political will, pagdating kaya sa pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Ako'y naniniwala, kinakailangan lang ng isang leader na malakas ang political will na ipatupad yung batas laban sa korupsyon at panagutin lahat ng nagnakaw at patuloy na nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Attorney Vic, kayo ba ay nag-meet na ni Inday Sara personally? Nag-meet kami during the campaign, of course, at nung kami ay nasa gabinete pareho. But after I exited, hindi kami nakapagkita at nakapag-usap pang personal ni Vice President Inday Sara Duterte. Bagamat sinusundan ko at sinusubaybayan yung mga panggigipit din na ginagawa sa kanya. So, sa nangyayari ngayon na sobrang taas ng presyo ng mga bilihin, ang mga tao, hindi lang po sa yung ordinaryo na mga Pilipino, even yung mga negosyante, middle class, nagrereklamo talaga sila na mataas ang presyo ng mga bilihin. So gaano ba kataas at gaano ba kahirap ang buhay sa Pilipinas? Ay, mahirap ang buhay sa Pilipinas, lalo na ng mga daily wage earner. Alam ho ninyo, merong binibida yung gobyerno yung sulit rice, yun daw po yung mura at para doon sa mga marginalized at saka yung unserved and underserved at yung mahihirap na miyembro ng ating lipunan. Mga kababayan, yung 36 pesos per kilo nung sulit rice, ang itsura po nun yung talagang 100% broken. Yung pag sinaing mo, kahit gusto mong mabuo yung kanin, hindi po mabubuo yun, tubig na po yun, lugaw na po yun. Yun yung binibida nilang affordable rice. Kaya nga sabi ko, yung party sa Malacanang, bakit naman kaya hindi nyo subukan? Isang buwan lang, kayong kumain araw-araw ng sulit rice ninyo. Yung parang lugaw, yung parang tubig na lasang bigas na lamang. At hayaan nyo yung masasarap na kinakain nyo, ibigay ninyo sa mahihirap for a change so that you will understand kung ano yung buhay ng mahirap at kung ano yung nararamdaman at dinaranas nito araw-araw. Mahirap ang buhay sa Pilipinas dahil patuloy na tumataas ang kamatis is around 310 to 340 pesos per kilo. Ang presyo ng tubig ay tumaas. Ang Maynilad ay nagtaas ng 7.32 per cubic meter. Ganun din ang Manila Water na 5.90 something. At next week, itong darating na linggo, ay tataas uli ang presyo ng petrolyo na nagtaas lamang. Yan ang sumalubong sa atin ng bagong taon . So after 1 week, tataas uli ang presyo. So dito mo makikita lahat tumataas and yet, zero budget ang binibigay ng gobyerno sa PhilHealth. Para lang alam mo, Marlica, kukumpara mo ang Pilipinas dito sa Amerika. Para lang din ang alam ng mga nasa gobyerno at ating mga kababayan, kinakailangan malaman ninyo that higit na maraming Pilipino, baka mayorya ng Pilipino, is just one hospital bill away from poverty. One hospital bill away from poverty. Ganyan kahirap ang Pilipino. Tapos zero budget pa ang binigay ninyo sa PhilHealth. Maya naman kayo.